Shalom, shalom mga kagarden. God bless po sa ating lahat. Challenge. Don't laugh, don't grin while watching this video. Alam niyo ba na hindi lahat ng sunog o pagdilaw ng dahon ng ating mga halaman ay dulot ng peste o sakit? Meron kasing mga kondisyon na tayo mismo ang nagbibigay ng stress o ng problema sa ating pananim. Pamilyar ba kayo sa tinatawag na phytotoxicity? Kung hindi, eto at ipapaliwanag natin. Ang phytotoxicity ay dulot ng pagkasunog ng dahon ng halaman sa gamit nating mga chemicals, pestisidyo, abono, biostimulant at iba pa. Dahil ito sa maling dosage ng pestisidyo o abono, maling timing ng pag-apply ng pestisidyo o abono, maling kombinasyon ng pestisidyo, abono at biostimulant. Kaya sa kapwa kong mga mag-garden, ugaliing basahin ang mga labels ng pesticides, abono, tsaka yung mga foliar or mga biostimulant na ginagamit ninyo, especially yung compatibility precaution sa likod. Kailangan mo kasing malaman kung itong produkto ay compatible bang i-mix sa ibang produkto, lalong-lalo na ho yung mga alkaline base na mga chemicals or pesticides. Sa abono naman, ugaliin hong magtanong kung hindi nyo alam yung recommendation para ho hindi ma-overdose at malapnos yung dahon or magka-phytotoxicity sa dahon ng inyong halaman. Doon naman ho sa mga biostimulant, meron ho kasing mga produkto na hindi siya pwedeng ihalo, lalong-lalo na sa mga pesticides or insecticides, dahil nagkakaroon po siya ng sobrang init na epekto sa dahon na nagkakaroon po ng nagre-resulta sa pagkasunog o phytotoxicity ng inyong halaman. Ugaliing mag-spray early in the morning and late in the afternoon. Pag sinabi mo kasing early in the morning, maaga pa, wala pa ho yung sikat ng araw. Pag late in the afternoon naman ho, palubog na ho, wala na ho yung sakit ng sikat ng araw. So yun lang po. Ito po si Kuya Benji. If you need more advice about agriculture, just follow me. And she's here.